Sa panukala po ninyo, dalawa na miyembro po ng pamilya ang pwedeng sabay na dapat ay tumakbo sa pwesto. Isa po sa national and then isa sa local. Help us understand, bakit ganito po yung panukala nyo? Bakit hindi yung tulad nung sa panukala ng iba or ng kontradaya na fourth degree of consanguinity and affinity? Isa Okay, lang alam sa mo, kanila. Sa Isa kanila, lang. oo, sa kanila po Oo. isa lang. Sa inyo po, dalawa. yes, DJ Chacha, Ted, alam mo, nung una ako nag-file ng Anti-Political Dynasty Bill noong 2001. Ito'y kalimang termino ko na. Nung unang file ko ay isa lang, bawat pamilya, pero second degree of consanguinity and affinity. Nung pangalawang file ko, ganun din. Pero dumaan ito sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms at talaga namang matindi yung labanan at nakipag-compromise ako, o sige, para maipasa na lang yung sa committee level, ay pumayag ako ng dalawa, isang national, isang local, second degree of consanguinity. At ito'y nakapasa for the first time in the 39 years history of the Anti-Political Dynasty Bill, nakapasa ito sa committee. Pero nung dumaan dito sa debate, nakipag-debate ako sa plenary, pero pagkatapos to na-archive din. Dahil talagang napakalakas ng puwersa ng mga political dynasties. At hindi talaga papayag na basta-basta hindi lumaban yung mga puwersa na yan. Kaya nga, yan ngayon yung isinumiti ko muli for the fifth time. Yung compromise bill na yan na nakapasa sa committee noong 2013. At yan yung dahilan. At naniniwala ako na kung makakapasa ito, may isang mariresolba. Yung fat dynasties, mawawala na yan. Completely wipe out na yan. At natitiyak ko siguro kung meron ng matitirang mga dynasty, dalawa-dalawa kada probinsya, at least ano na lang yan, siguro mga 30-40% nung kabuuan. So dahan-dahan lang. Bakit naman second degree of consanguinity? Yung fourth degree of consanguinity, napakamahirap na, palagay ko imposible na yan ay ma-enforce ng Commission on Elections. Sapagkat kung sabay-sabay magpipinsan ay tumakbo pa, sino yung qualified? Mawawala na lahat. So hindi po pwede. Yung determination pa lang na kung sino yung magkakamag-anak o hindi, it will take time. So mahihirapan talaga yung COMELEC. Ang aking katwiran, yung second degree of consanguinity and affinity, yan yung maglolo, mag-ama, magkapatid, sa mga asawa nila, yung talagang ano lang, yung nasa household nila. Ang katwiran ko, pag kayo sabay nag-file, disqualified kayo lahat. Kasi kung yung pamilya nyo hindi nyo kayang pagkaisahin at pamunuan, ay wala kayong karapatan para pamunuan ang bayan at pagkaisahin ng bayan. So mas madali yung enforcement. Pero kung magpipinsan ibang household yan, kaya napakamahirap na enforcement niya. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!